Alam nyo ba na ang buong kasaysayan pala ng tao, ayon sa Biblia, ay pwedeng isummarize sa kwento ng dalawang tao lang, at ang dalawang to parehong Adan ang pangalan. Medyo nakakalito, no? Pero halika, subukan nating unawain. Dito pa lang, makikita na natin agad yung pinagkaiba. Dalawang Adan, pero parang magkasalungat yung naging tadaanan nila. Yung isa namatay dahil sa bride niya, pero yung isa namatay naman para sa bride niya. So anong nangyari at ano ang kinalaman nito sa kwento nating lahat? Okay, para masundan natin ng maayos ang napakalalim na kwentong ito, ito ang magiging guide natin. Una, kikilalanin natin yung dalawang Adan. Tapos, sisilipin natin yung naging desisyon nung una. Pangatlo, titingnan natin yung sakripisyo nung huli. Pang-apat, bubuksan natin yung tinatawag na lihim ng krus. At sa huli, alamin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng perpetong kalayaan. Sige, simulan na natin. Ang unang Adan pala, ayon sa mga aklat, ay hindi lang basta isang karakter sa isang lumang kwento. Siya pala ay isang parang anino, isang pattern ng isang taong darating pa sa hinaharap. Ayan, itong talata mula sa Roma ang nagpapatunay niyan. Sinasabi dito na si Adan ay isang huwaran. So isipin nyo, para siyang blueprint. Lahat ng ginawa niya, o di kaya yung mga hindi niya ginawa, ay may katapat na kabaligtaran sa gagawin ng huling Adan na si Kristo. Ngayon, mag-focus muna tayo doon sa unang Adan. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Ano yung pinagdaanan niya? At bakit yung isang desisyon lang niya binago ang takbo ng lahat? Unahin natin tong konsepto ng malayang kalooban o free will. Kasi dito, hindi pa ito yung perfectong kalayaan. Ito yung estado na, oo, malaya kang sumunod. Pero kasama sa kalayaan na yon ay yung mapanganib na kakayahang sumuway. Kumbaga, may potential pa for failure. At ito pa, yung isang mahalagang detalye, yung katuwang niya. Madalas kasing iniisip natin na siya yung dahilan ng pagbagsak. Pero ang totoo, yung orihinal na purpose niya ay para tulungan si Adan. Para maging kakampi niya, para hindi niya harapin yung pagsubok ng mag-isa. At dito na nga natin makikita yung trahedya. Napakalinaw ng utos, pero dumating ang tukso. At ang pinakamatindi, yung pagpili. Hindi aksidente, kundi isang sadya at malay na desisyon na sundan ng asawa niya sa pagkakamali. At anong resulta? Siyempre, ang paninisi at pagtuturuan. Dito na ngayon papasok yung huling Adan. Kung ano yung pattern ng pagkabigo na sinimulan nung una, yun naman yung babaliktarin niya, step by step. Ito yung aabangan natin, ang tinatawag na Great Reversal. At dito, kitang-kita palaga yung pagkakaiba. Kung yung unang Adan nanisi at nagpasa ng kasalanan, yung huling Adan naman inako ang lahat. Kung yung isa namatay dahil sa asawa niya, yung isa naman namatay para sa asawa niya. At yung daan palabas ng Eden na binuksan ng una, yun yung naging daan pabalik na ginawa nung huli. At hindi lang yan ha, pati sa mga detalye, may mga nakatagong pagkakatulad. Yung mahimbing na tulog ni Adan, katumbas ng kamatayan ni Kristo. Yung tadyang na kinuha sa tagiliran ni Adan para buuin si Eva, katumbas ng dugo at tubig na umagos sa tagiliran ni Kristo na siyang naging simbolo ng pagsilang ng simbahan. Ang galing, di ba? Okay, dito na tayo sa part na medyo makakagulat. Paano kung yung pagbagsak ni Adan hindi pala talaga isang aksidente? Paano kung sadya yun? Isipin nyo yan. Napakabigat na tanong, no? Possible kaya na yung trahedya sa Eden ay hindi isang oops moment, kundi isang mahalagang step sa isang mas malaking plano? At heto na yung sagot na medyo mind-blowing. Ang krus pala ay hindi plan B dahil nagkamali si Adan. Ito mismo ang plan A from the very beginning. Ito yung itinakdang paraan para i-level up yung free will mula sa pagiging hindi perfecto tungo sa pagiging perfecto. Kasi isipin nyo, kahit na pumasa pa si Adan sa test, nandun pa rin yung posibilidad na magkamali siya in the future. Hindi pa tapos ang kwento. Kaya pala kailangan ng krus, hindi lang para patawarin ang kasalanan, kundi para ipakita ang isang klase ng pag-ibig at katarungan na kapag nasaksihan mo, aalisin nito mismo yung pagnanasa mo na magkasala pa. Ito ang permanenteng solusyon. At dito na tayo sa dulo. Sa pinaka-goal ng lahat ng ito, ano nga ba ang resulta? Ang mismong pagbabago sa kahulugan ng kalayaan.
Eto na yung transformation. Ang tunay na kalayaan pala ay hindi lang yung may choice kang magkamali. Ang tunay at perpektong kalayaan ay yung pagdating mo sa punto na palagi mo nang pipiliin ang pag-ibig. Hindi dahil obligado ka, pero dahil yun na mismo ang gusto ng puso mo. At itong talata ang pinakamagandang summary. Yung pagsunod, hindi na siya isang mabigat na tungkulin. Nagiging natural na response na lang siya, isang tugon sa isang pag-ibig na una mong naramdaman. Nag-uumapaw na lang. Kaya, iiwan natin sa inyo ang tanong na ito. Para sa'yo, ano ba talaga ang mas mataas na uri ng kalayaan? Yung kalayaang pwede kang magkamali o yung kalayaan na perpekto na ang kakayahan mong pumili ng tama at magmahal palagi? Pag-isipan natin.